sa Romans 12, sabi dito, huwag kayong makiayon sa kapwa ng mundo. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawain niyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at kalooban ng Diyos. Panginoon, humingi mo kami na kalooban sa aming pagkain. Sabi nga kayo niya yung pag-ibig ng buhay ng Diyos sa aming pagkakain. Ang pagkain na kami sa aming pagkain, kung ano-ano sa mga at hindi ko po na sana ay pagkakit lang po ako bilang instrumento ng kaluyan ng pagkakain ng pagkakain. Kaya po ang pagkakain natin sa pagkakain. Sabi dito, huwag na tayo makiayon sa takbo ng mundo ito. Ano nga bang ibig sabihin? Kapag sinabi makiayon kasi, kumbaga ay yung ginagawa ng mga tao, ginagawa rin natin. So, sa mundo ito, ang mundo natin ay napagalutan ng paghahari ng kasamaan. So, kumbaga, tayo yung sa mundo ito, tayo yung fighters ng ating Panginoon. So, dapat, hindi tayo nakikiayon sa gawa ng masama. Sa ating verse, pagpupusan natin yung sabi dito, sa gayon magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So ang ating una ay, ano nga ba ang mabuti, ano nga ba ang paggawa ng mabuti? Pag sinabi mo natin mabuting gawa, ano ibig sabihin mo? Ikaw yung Paul. Ibig sabihin ng mabuting gawa. Ang mabuting gawa ba ay nakakasama o nakakabuti? Nakakabuti. Pag gumagawa tayo ng mabuti, ano yung isang bagay na nawawala pag gumagawa tayo ng mabuti sa ating gagawa? Ano yung bagay na nawawala? Di ba dalawa lang yun, mabuti at masama? So pag gumagawa tayo ng mabuti, ano yung nawawala? Di ba? Amen. Sabi sa Romans 12:21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ayan. Sasabi dito, daigin natin ng gawang mabuti ang lahat ng gawang masama. So ayun, sa ating buhay, unang-unang dapat natin gawin ay yung paggawa ng mabuti. So kung sumasa atin ang Diyos, dapat lahat ng gawa natin ay mabubuti at hindi tayo dapat gumagawa ng masama. Amen ba? Amen. Yes. Kapag nakagawa tayo ng mabuting bagay, sapat na ba yun? Diba ito? So dapat, pag gumagawa tayo sa ating buhay, dapat tuloy-tuloy tayo magawa natin ng mabuti. Kasi pag gumawa tayo ng mabuti, tapos susunod, masama yung ginawa natin. So tingnan ba natin ay sa tingin ba natin ito okay na tayo? Diba hindi kasi gumawa tayo ng mabuti. Sunod natin ay sunod natin ay ang paggawa ng kalugod-lugod. So yung una ay paggawa ng mabuting bagay. Ang sunod naman natin ay yung paggawa ng kalugod-lugod. Sabi sa Thessalonica chapter 4 verse 1, sa katapos-tapusan mga kapatid, aming hinihiling at matapat na hihikayat kayo sa Panginoong Jesus. Mas sumagana kayo ng higit pa sa natutunan ninyo mula sa amin. Kung paano kayo dapat mamuhay at ibigay ng ibang sa Diyos. So kung yung una, dapat gumagawa tayo ng mabuti para mawalang masama. Dito naman sa ikalawa, gagawa pa rin tayo ng mabuti pero kumbaga, upgraded siya. Kumbaga nag-upgrade yung paggawa natin ng mabuti. Dapat upgrade yung thinking natin o mas malawak yung ating pag-isip kasi sabi sa ating verse, magana kayo nang higit pa sa inyong natutunan. Pag sinabi yung higit, dapat mas malawak na yung pag-isip natin. Magana kayong higit sa inyong natutunan kung paano mamuhay at magbigay ito sa Diyos. So sinasabi dito na sa ating pamumuhay, dapat kaakibat nito ang mga gawain na tututuloy sa Diyos. At ano nga ba ang mga bagay na yun? Sabi nito, huwag magpakasasa sa alak, iwasan ang sobrang
magtayo sa ating Panginoon kasi kalugod-lugod lang dapat ang ating gagawin sa ating mga buhay. Mga bagay lang dapat na makapagbigay ng kasiyahan sa ating Panginoon. Pag hindi mga kalugod-lugod ang ating ginagawa, sabihin ba natin matutuwa sa ating Panginoon? Pag ang mga ginagawa natin sa ating pamumuhay, hindi kalugod-lugod, matutuwa sa Panginoon? Hindi. Diba? Hindi. Kahit naman tayo, di ba, sa ating karanasan, nagbawa na lang sa ating kapatid. Yung kapatid natin, sinabihan natin na, "Hey kapatid, ikaw muna ay magluto ng tanghalian ng kanyang ginagawa." Tapos, ang ginawa ng kapatid natin, ang ginawa is nag-cellphone, nag-ML, nag-scroll sa TikTok. Patingin ba natin maglutuwa tayo sa ginawa ng kapatid natin? Hindi. Diba hindi? So, ganun rin sa ating Panginoon, dapat yung kung ano yung sinabi sa atin, gawin natin. Kasi yung makakalugod, hindi makakapagbigay kasiyahan sa ating Panginoon. Tapos, pag gumagawa ng kaluguran, pag nabibigyan natin kasiyahan yung ito sa atin, sa tingin ba natin, may benefits tayo? May benefits ba tayo? Pag sinusunod natin ang oras ng Panginoon. Diba kasi nga si Lord, lahat ng sumusunod sa oras niya may prize. Yung di ba pag tayo susurin bata, iibighan tayo ng magulang natin ng gusto natin. Diba? So, ganun din sa ating Panginoon, pag lagi natin sinusunod ang kanyang utos, syempre, mas malaki yung prize, and pagpatuloy tayong gagawa ng palugod-lugod sa ating Panginoon, patuloy rin tayong bibigyan ng Lord ng more prizes, and hindi lang yun, diba? Yung kasapatan din sa ating Panginoon. So, ano nga rin yung dalawa? Ano rin yung dalawa? Kabutihan. Paggawa ng ano? Una, paggawa ng mabuti. Yung pangalawa, paggawa ng kalugod-lugod. So, naman yung ating pangatlo, siya naman yung paggawa ng kalooban ng Diyos. So, bakit nga ba yung pangatlo pinakamahalaga sa Panginoon? Ikaw lang. Kayo na sabay. Para sa iyo, bakit yung paggawa ng kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga sa Panginoon? Okay. So, may tatlong aspeto ng kalooban ng Diyos. Ang unang kalooban is yung lihim na kalooban ng Diyos. So, pag sinabi ni Isip, ito yung kalooban na hindi natin alam, ito yung kalooban na nangyayari na sa buhay natin, hindi natin nakakala na nangyayari na pala. So, yung pangalawang kalooban, ito yung kalooban na hayag. So, kumbaga, hayag siya, and nakasulat siya sa Bible. Doon yung Bible ang ginagamit ng Diyos, yung pangasalita ginagamit niya, para may hayag yung kanyang kalooban. And yung sa yung pangatlo, ito yung kalooban ng Diyos na nakatuthanan na, yung kalooban ng Diyos na niloob niyang mangyari sa ating buhay. Pero sa tatlong iyon, since ang ating topic ngayong ating topic ngayong gabi ay tungkol lamang sa paggawa. Ang ating pagpupuwasan ay ang pangalawang kalooban, which is yung kalooban na hayag na nasa Biblia. So, pag hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, ano ang ginagawa natin? Ano ang ginagawa natin pag yung kalooban ng Diyos ay hindi natin ginagawa? Kasalanan. So, dalawa lang naman yun eh. Pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, tayo ay kalugod-lugod sa kanyang harapan. At kung hindi natin ginawa ng kanyang kalooban, tayo ay ginawa natin ay kasalanan. So, dapat, hindi tayo gumagawa ng kasalanan. Kung patuloy tayong susunod sa kalooban ng Diyos, patuloy tayong nananatili sa Kanya. Kasi pag hindi natin sunod ang kanyang kalooban, mawawala tayo sa Kanya. At pag tuloy-tuloy tayo lumalay, tuloy-tuloy tayo nagkakasala. Ano nga sabi sa Romans 6:23, kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kamatayan ay yung walang hanggang patawaran sa ating Panginoon. At ano nga ba yung kalooban sinasabi ng Diyos sa kanyang salita? Diba sabi doon, una-una sa Ten Commandments na kapula,
bukas, sabi sa kung bukas, mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng kumakain sa ating sarili. At dapat tayo magpakabalan dahil ang ating amang masalamat ay kalan. Amen. Yun yung kalooban gusto gawin, gusto ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. Dahil nasasakop ng Diyos, nasasakop ng utos ng Diyos, tayo, ang kanyang mga salita ay inuukit na sa ating puso at isipan. Kaya dapat, pag nasa po na inuukit na sa ating puso at isipan, dapat hindi na natin kinakalimutan, dapat sinasagutin na natin. Amen. And so ayun na dapat, lagi natin sinusunod dahil kung hindi natin sinusunod ng kalooban ng Diyos, tayo yung mapapahanap. Kaya nga kahapon diba, sa walo ni Jonas, dapat ang utos ng Diyos ay pumunta siyang magbigay. Pero ibang ginawa niya, nakilala siyang practice. Ibig sabihin, hindi niya sinunod yung kalooban ng Diyos. Diba, pag hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, tayo ay napapahanap. So dapat, lagi natin susundin ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kanilang langit. Kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking mga kasalanan. Sinabi na dito na kung anak ka tayo ng Diyos, tapos hindi tayo sumusunod ng kalooban, parang hindi na rin tayo anak, parang malayo tayo sa Kanya, and ayun nga sabi, hindi tayo tutok sa langit, hindi tayo sa naglalamang ako. So dapat, lagi lang natin gagawin ng kalooban ng Diyos kung yung nais sa ating buhay at kung yung tama sa ating pamumuhay. And yun na. Meron lang ba? Yes. Meron ba? O, ano yung magkakaya ba ng tatlo? Yung mga pagpaliwanag. May kiso. Kasi mga pagpaliwanag. Ano yung pagkakaiba na paggawa ng mabuti, paggawa ng kaluluwa, at paggawa ng kaluluwa? Paggawa ng mabuti siya yung pinaka-basic sa tatlo. Yung paggawa ng kaluluwa siya yung ina-apply natin sa pamumuhay. And yung paggawa ng nakalooban, siya yung dapat na ginagawa natin dahil yung experience. Amen. So baka wala naman yung karating nyo, kayo mga nagpapalanin. Ay naman, ipay. Okay, sa okay. Okay, okay. Ano ang maraming mga siya? Nagkakibig ko bang yung nagkakaya ng pangalan. Salamat po dahil nari po namin ito dahil ang inyong salita, hindi po kami nakakain ng mga pagkakita. Sana po ang po mga pag-aaral ninyo ay yung pinito sa aming pinito upang ito yung aming